Ecclesiastes chapter 1, beginning verse 1 to verse 11. Ako po ibabasa sa NIV translation at mamaya po ako po ay pupunta dun po sa Magandang Balita, Biblia. The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. What does man gain from all his labor at which he toils under the sun? Generation come and generations go, but the earth remains forever. The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises. The wind blows to the south hand, turns to the north, round and round it goes, ever returning on its course. All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. All things are wearisome, word that one can say, the eye never has enough of seeing, nor the ear is still full of hearing. What has been will be again, and what has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, there is something new. It was here already long ago. It was here before our time. There is no remembrance of old or of men of old, and even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. May God bless the reading of His Word. Makakaupo na ho tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Nais ko pong tingnan ho natin yung isang translation ho sa Magandang Balita, Biblia na napakaganda. Isa pong magandang analysis po na ginawa ni King Solomon at masyado niyang pinagdiinan yung mga salitang walang kabuluhan or yung mga salitang meaningless, everything is meaningless. Ang sabi ko sa Magandang Balita, Biblia, ito ang katuruan ng mga ngaral, ang anak ni David, na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang pagpapagod mo o ang pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggagalingan. Ang hangin ay umiihip patong timog papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Look at the cycle. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna. At ang nangyari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Living a meaningful life. Or mabuhay po tayo ng merong halaga or kahulugan ang buhay po natin. Alam niyo po, nakakalungkot, marami yung tao sa paligid po natin, maybe in your community, sa office work, sa loob po ng atin pong komunidad, marami sa kanila marahil nabubuhay, hindi ho nila alam ang dahilan kung bakit po sila nabubuhay. Kagaya po ng madalas sinasabi po ni Brother Eddie, they live just for the sake of existence. Wala hong pinagkaiba ang ganong klase po ng tao sa ipis, langaw at daga. Yun po ang words ni Brother Eddie na hindi ko nalilimutan. Kapag ang tao po hindi nalaman ng kanilang purposes, ang reason bakit sila nabubuhay, ang sabi ho ni Kuya Ed from his mouth, wala silang pinagkaiba sa ipis, daga at langaw. Marami yung mga tao hindi ho nila naintindihan ano ba ang halaga ng buhay na ito
na pinahiram lang ng Diyos sa atin. Dapat po tayong magkaroon ng isang perspektibo na hindi dapat nasasayang ang buhay na ipinahiram po ng Diyos sa atin. Just like in Luke 12, meron pong isang kwento ho dito, verse 13 to 21. Ang sabi ho doon, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Huwag kayong masyadong sakim, ang sabi ni Jesus. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Hindi lang nga niya nabubuhay ang tao, tandaan nyo, sa mga material na bagay, merong mas mahalaga. And then in verse 16, and he told them this parable. Nagkwento si Jesus. The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought of himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store all my grains and my goods. And I'll say to myself," anong sasabihin niya sa kanyang sarili? "You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry." Pero meron pong sagot ang Diyos sa kanya. Ano pong sabi ho ng Diyos sa kanya? But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then you will get what you have prepared for yourself. This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but it is not rich toward God." Marami yung mga tao, wag niyo mamaliin po ito. Imbak ng kayamanan dito sa lupa, pero hindi nila nalalaman ng kahulugan ng buhay na meron po sila. Just like this foolish man, na masyado siguro na-encourage, marami akong ani, ano kayang magandang gawin? Okay, gigibayin ko yung maliit kong kamalig. Magtatayo ko ng bagong kamalig na malaki. At doon ilalagay yung mga stock ko, yung lahat ng investment ko, etc., etc. At sasabihin ko sa aking sarili, magsaya ka, kumain ka, uminom ka, mag-good time ka, etc., etc. At sinagot po siya ng Lord, hangal. Sabi ho ng Diyos sa kanya, hindi mo ba alam sa gabing ito kukunin ko buhay mo? Maybe isang reflection po ito sa atin na maraming mga tao masyadong na-focus sa mga material na bagay, walang masama sa pagpapakayaman. Amen po ba? Amen. So balit dapat alam ho nating ilagay ang Diyos sa mga plano ho natin sa buhay habang tayo mayaman, hindi tayo mayabang. Amen po ba? Habang tayo mayaman, lumalalim ho ang ating relasyon sa Diyos. At habang tayo mayaman, naintindihan mo ang dahilan kung bakit kayo mayaman. Amen po ba? Ay, congratulate nyo nga yung milyonaryong katabi nyo. Congratulations, millionaire. Alam nyo kung bakit marami yung tao malungkot? Sa edad na 45, wala na ho silang alam gawin sa buhay. Tumigil na ho silang mangarap. Ayaw na ho nilang mangarap para ubang na-stuck na sila dun sa kanila pong routine. Sabi ho ni Miles Monroe, the saddest man on the planet and the poorest person on this planet is a human without a dream. Medyo umangat po ako nung sinabi ni Miles Monroe yun. Sabi niya, ang pinaka-malungkot at pinaka-pulubing klase ng tao sa balat ng lupa ay yung isang taong hindi na marunong mangarap. Kapag hindi mo na nakita kung anong halaga ng buhay, kapag hindi mo na naintindihan bakit ka nag-i-exist sa mundong ito, ikaw nang pinakapulubi sa balat ng lupa bagang may BMW ka. Marami yung mga tao minsan sila po'y buhay pero patay na. Sa edad na 40, tumigil na ho siyang nangarap. Sabi yun ni Miles Monroe, yun po ang panahon na siya namatay. Pero nilibing ang kanyang katawan, maybe sa edad na 70, edad na 80, dahil siya po'y namatay na physically. But again, siya po'y tumigil ng nangarap, yun na po yung araw siya namatay. Bakit? Wala na ho siyang alam gawin sa buhay. Kumbaga na boring na ho siya. Kung kayo po'y humarap sa iba't ibang mga tragedy sa buhay, umarap ka sa iba't ibang klase ng pagsubok, humarap ka sa iba't ibang klase ng mga challenges sa buhay, praise God. Kung bakit hanggang ngayon nakatayo ka pa rin, may dahilan ang Diyos. Amen. Amen po ba?
Kung bakit pinagtakluban ka na ng langit at lupa, lahat na lang na klase ng problema, sinagupa mo, pero hanggang ngayon nakatayo ka pa rin at nandito ka sa loob ng gusaling ito, huwag kang malungkot, may dahilan ang Diyos. Amen po ba? Or maybe, yung iba po sa atin, marami ng suicidal attempt na ginawa. Uminom na ng Clorox, uminom na ng muriatic acid, kumuha ng blade, kumuha ng Baygon, nagpakagat na sa ipi, sa daga, sa langaw, etc. Lahat na lang ginawa na. Para lang mamatay. Kung hanggang ngayon buhay ka pa rin, please lang, tigilan mo na. May dahilan ang Diyos kung bakit hanggang ngayon buhay ka. Amen po ba? Naalala ko tuloy yung kanta ni Totoy Bato. Alam niyo ba yung kanta ni Totoy Bato? Ang istorya ng Rafi? Ang istorya ng Rafi, nagpakamateya. Kakatuwa ko yung storyang yun. Yung storyang walang kabuluhan, no? Gusto raw magpakamatay kasi iniwan ng asawa, si Rafi. Nung daw kukuha ho ng kutsilyo, ng barel, dapat magbabarel, pinigilan ho niya. Bakit? Baka raw makaso ng illegal possession. Eh di binitawan. Nakakuha na naman ng balisong, magsasaksak. Naalala niya, may kalawang ang balisong, baka matetano raw. Nung lumabas sa daan, sasalubungin ng bus, biglang nag-left turn ang bus. Hindi na naman siya namatay. Naalala, tatalo na lang sa ilog, maglalagay ng bato sa leeg, kaya naalala ho niya hindi rin marunong lumangoy. Napagpapakamatay na walang direksyon. Kung hanggang ngayon, tayo po merong sakit, merong karamdaman sa buhay po natin, physically, pero hanggang humihinga ka pa at nasa loob ka pa ng church, kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa, may dahilan ang Diyos. Amen po ba? Living a meaningful life. Ano bang ibig sabihin ng significance? And by the way, yung theme ho natin for this month of August is a life of significance. Isang buhay na merong kahulugan. Isang buhay na merong halaga. Sabi ho dito, significance, importance or the quality of having importance or being regarded as having great meaning. Na kapag tumingin ho ang maraming tao sa atin, sila po'y nagugulat. Bakit natin nagagawang gawing mabunga at makahulugan ang buhay natin? Oh, Brad, natutuwa lang ako sa iyo. Every week, ba't lagi kang nakasmile? Pagpasok mo, di ba sabi mo, hindi ko maintindihan. Please, tell me bakit? Secret. Di nila alam ang dahilan? Simple lang. Si Jesus. Amen po ba? Tingnan niyo yung katabi niyo, hindi halata, bugbog ng problema ho yan. Ay, naku po. Huwag niyong pabayang magkwento ho yan, malulunod kayo sa luha. Pero tignan niyo, nakangiti. Hanggang dito, smile. Hindi halata. Bakit? Alam niyo yung halaga ng buhay. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Jesus. Hallelujah! Ano bang meaning o halaga ho ng buhay? Ito po yung pinakasensitibong tanong na dapat po nating ilagay sa isipan po natin. Pagkapanganak, mabilis ang pagtanda ho natin. Ako po, 36 na. Ako po. 37 na. This coming, ito pong year na to. Tama ba? 37, 36. Nakalimutan ko na. Mapila na akong banwa, ma. Nakalimutan ko na. 1975 po ako. Ilan taon na ba ako? 36 ba? 36, no? Turning 37 o 36 pa lang? Ay, salamat. Kala ko 37 na. Praise God. May isang taon pa ako, nakatawad ako. Feeling ko, 4 years na lang. Ilalagay ko sa status ko. 4-0. Pero pag nagsalamin ako, tuwang-tuwa naman ako. Bagamat puti na ho yung buko, nagkukulay na ako ngayon. Nag-highlights na rin ako. Pero hindi mo nakikita parang boring ang buhay. Bakit? Nai-enjoy mo yung halaga ng bawat araw? Amen po ba? Baka malungkot kayo. What is the significance of life? Ano bang halaga? Yung mabilis na pagtanda, mamamatay. Ano ngayon? Ano naging meaning ng buhay natin? Sabi ho ng isang writer, the difference between a life of success and a life of significance. Dalawa pong salita, success and significance.
yung pong pagiging successful ay hindi nangangahulugang naging meaningful ang buhay mo. Pero kahit hindi ka successful, hindi ka man blessed materially, pero pwedeng maging meaningful ang buhay mo. Ang sabi ho nila, when we define a person's success, we're usually talking about things they achieve, possession they've obtained, or something they've become. That is success. Kapag nagkaroon ng bahay at lupa, nakapag-establish ng lahat ng pwedeng establish, that is success. Walang masama. Success po yun. Success is often calculated by tallying those gains which a person didn't have in the first place. Ngayon, tingnan ho natin yung significance. Significance means, a life of significance requires nothing external. Nandyan po yan sa PowerPoint. We can be significant with or without material landmarks. Pwedeng maging makahulugan ang buhay mo bagamat wala ka ng mga material na bagay sa mundong ito. You can be successful, yes, pero hindi significant ang buhay mo. Pero pwede kang maging isang Kristiyanong may halaga ang buhay bagamat wala kang material na bagay. A life of significance is far more concerned with what we give to others than what we give or we gather for ourselves. Hindi ho mahalaga sa isang buhay na makahulugan kung anong lagi mong binibigay sa iyong sarili. Gusto nyo bang maging makahulugan ng buhay po natin? Mag-isip tayo ng mga bagay na pwedeng gawin sa ibang tao. Nang sa ganun, magiging meaningful ang buhay po natin. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin si Jesus. Bakit po nasabi ni King Solomon yung salitang meaningless, meaningless, everything is meaningless? Alam niyo po, nalunod po kasi si King Solomon sa iba't ibang klase po ng karangyaan sa buhay. Power, popularity, wealth. Tinabunan po siya ng ganong klase po ng mga blessings at nalimutan ho niya ang Diyos. Dalawang tanong po na iiwan ko po sa inyo. Do you understand the difference between success and significance? Alin ho dito tayo? Successful ka o at the same time significant person? Or maybe we need both. Mas maganda kung successful ka na at the same time nagiging makahulugan ang buhay mo. Do you understand the difference between success and significance? Or when people describe you, do they talk about you have achieved for yourself? Or what you've accomplished for the benefit of others? Kapag nakita ka ng mga kaibigan mo, anong pinag-uusapan po nila madalas? Mas maganda ho yata ang pag-usapan po nila yung mga bagay na ginagawa ho natin sa ibang tao. Amen po ba? Ang sabi ho dito, Jesus never accumulated riches on earth. He died without any clothes. He died in hunger. He died in thirst, shame, and mockery. That is Jesus. Si Jesus po, hindi ho siya lumabas sa mundong ito, lumabas mula sa kanyang trono sa langit at bumaba sa lupa para bumili ng isang mamahaling klase ho ng kabayo na kung ikukumpara noon ay isang klase ng mamahaling sakyan. Siya po'y sumakay sa isang tinatawag ho nilang asno or donkey. Hindi ho kanya yon. Inihiram lang ka ng kanyang mga alagad. Nung siya po'y nakabayubay sa krus, nakapako doon sa krus, wala ho siyang suot na anumang klase ng alahas. Ultimong